Magandang hapon po sa ating lahat at malugod na pagbati mula po sa Future Earth Philippines. Muli niyo kaming samahan sa isa't kalahating oras ng palitan ng kaalaman na tiyak na kapupulutan ng aral at karunungan. Sa ika-156 episode ng the Filipino SDG Action Hour, pag-uusapan natin ang solid waste management and serious plastic pollution problems in the country. So, kilala po ang ating panauhin o speaker sa hapon na ito bilang eksperto sa trichoderma at kalusugan ng lupa. Ngunit ngayong araw, ipapakita ng ating panauhin ang mas malawak na gamit ng siyensya sa ating ekolohiya. Isang tanyag na Professor Emeritus mula sa UPLB, narito siya upang ilatag ang mga solusyong biological laban sa pollution dulot ng plastic. So tunghayan natin kung paano ang innovation sa biological sciences ay magiging susi sa pagresolba ng plastic pollution at salubugin natin ngayong araw ang ating huwarang eksperto, Dr. Virginia Cuevas. Ma'am Cuevas, welcome po. Magandang hapon po sa ating lahat at sa mga suki ng Future Earth Action Hour, welcome po. Hindi ko po kayang bigyan ng solusyon yung ating problema sa plastic at sa solid waste. Lahat po tayo, bawat isa sa atin ay may magagawa para bigyan po itong solusyon. So it must be a collective effort. Okay, so pwede na natin sigurong simulan. Yes po, ma'am. Sige, pwede bang mag-share na ako? Yes po, ma'am. Nakikita na ba? Paki-thumbs up po kung nakikita po ang presentation po ni Ma'am G. Nakikita ba? Okay, sige. So, magandang hapon po sa lahat. At ating simulan na ang ating presentation. So, malaki po ang problema natin sa solid waste management at plastic pollution. So, ito po yung outline ng presentation. Nandito yung tatlong Sustainable Development Goals na pwede nating ma-address. Tapos, ating pong tatalakayin ang dalawang batas tungkol sa solid waste management. At ang malaking bahagi po ay ating itutukoy para sa plastic pollution sa ating bansa. At ang ano po noon ay ang mga resolusyong ginagawa ng bawat municipality sa ating bayan. Okay, so ito po ang SDG goals na ating tatalakayin. Goal number 3, environmental health, reducing deaths and illnesses caused by hazardous chemicals, air, water, and soil pollution. Papakita ko po sa inyo na ang micro and nanoplastic particles ay nasa atin ng hangin na ating the air we breathe, sa tubig na ating iniinom, and the food we eat. At papakita ko po sa inyo na ang micro and nanoplastics ay malaki ang epekto sa ating kalusugan. Tutukuyin din po natin ang goal number 12, which focuses on sustainable resource management. We have to reduce waste, half the food waste, and we have to have eco-friendly waste management. And then, goal number 14, life below water. Papakita ko po sa inyo ang mga ebidensya na ang macro and microplastics in the ocean result in loss of biodiversity. Hopefully, ang mga HEIs and SUCs involved in mitigation of plastic pollution in the discussion of SDG, as discussed by the OST Secretary, Assistant Secretary NAP in Luzon, RSM, ay makikinig at isasama sa kanilang discussion ang plastic pollution. So, eto na po ngayon ang mga batas natin. 03. 25 taon na nakaraan nung ipasa natin ang RA 9003 noong 2000. At
pinag-aralan ni Academician Agnes Rola sa kanyang RF at base daw sa report ng COA, ang failure rank 9003 ay nandoon sa non-compliance. Ibig sabihin, hindi na ipatupad ng gusto ng ating mga LGUs. Very weak ang enforcement ng batas at posible itong dahil sa financial and technical constraints. Kakaunting munisipyo ang may sanitary landfills. Less than 30% of the local government units use sanitary landfills. Ang kalimitan pa rin ginagamit ay ang illegal dump sites. Kulang din sa infrastructure. Only 39% of barangays have functional MRFs and less than 30% of LGUs use sanitary landfills. Pero ang pinakamalaking problema ay tayong mga citizens. Napakalaki ang dependence natin doon sa tinatawag na single-use environment hazardous items. So, nasa ating kababayan ang number one problema. Nasa atin ang problema. Ito ang datos na nakuha ni Academician Agnes Rola. Tayo ay gumagamit ng 16.5 billion plastic labo bags and 17.5 billion shopping bags per year. If not properly managed, ito ang mga plastic labo bags at saka shopping bags ay hindi maganda ang management at makikita natin ito sa ating mga karsada at coastline. So ibig sabihin no, nakakalat sa daan at sa mga baybaying dagat. At napakababa ng kaalaman ng ating mga kababayan sa tungkol paano ma-recycle ang lahat ng ito. Sandali lang po. Ngayon, may bagong batas na pinasa noong 2022. Ito ang tinatawag na EPR law. Extended Producers Responsibility Act. So ito ang main features. Yung mga manufacturers, ang siya ngayon may malaking responsibilidad para maggawa ng mga mechanism para efficient management. At ang focus ng batas ay waste reduction, recovery, and recycling. And inaatasan ng batas na magkaroon ng development ng environment-friendly products. Sa Section 44A, lahat ng manufacturers ng mga products na ang asset ay more than 100 million, sila ay dapat mag-transport ng mga waste to appropriate composting, recycling, or other diversion or disposal in the country. Sila din ay inaatasan na linisin ang mga basura na nandoon sa ating baybaying dagat, sa ating mga karsada at iba pang sites. At inaatasan din na manggawa at mag-establish ng commercial or industrial cycle recycling, composting, thermal treatment, and other waste diversions or disposable facilities for waste products. At in partnership with LGUs and communities, i-organize ang ating mga namumulat ng basura at isama sila sa Aling Tindera program. Bibigyan ko ng malaking pansin ang Aling Tindera program sapagkat malaki ang kanilang role para tayo ay makapag-manage ng husto ng ating basura. Ito po ang serious plastic pollution problem in the country. Una sa lahat, yung 2015, sa isang science article, ay tinukoy ang Pilipinas na pangatlo sa contributor sa plastic pollution in the world ocean. Ang nangunguna ay China, ang pangalawa ay Indonesia, at ang pangatlo ay Pilipinas. Kung titingnan natin ang laki ng bansang China at Indonesia,
talagang sobrang laki nila at mas malaki ang population nila. Kumpara sa Pilipinas, 100 million, 30 million hectares lang tayo, pero tayo pangatlo sa contributor. Ito ay dahil sa tayo ay archipelago at napapalibutan tayo ng karagatan. Ngayon, ayon dito sa reference na ito, Plastic Pollution Country in the Country Profile Philippines, na published noong 2022, pag wala tayong ginawang intervention, ang mismanaged plastic natin ay posibleng maging 9 million metric tons by 2040 at 11 metric tons by 2060. At ang pinakamaraming pinanggagalingan ng plastic pollution ay, again, hindi katakataka, ang ating open dump sites. At ang isa pa ay ang ating malakas na paggamit ng single-use plastic, lalo na po ang mga sachet, na siya ang isa sa pinakamalaki nating problema. Ngayon, itong lahat ng mga plastic na ito at saka mga waste na ito ay napupunta sa ating karagatan. At makikita natin na napakalaki ng kontribusyon sa ating ekonomiya ng ating marine resources. Sinasabi na ang contribution ng marine resources sa ating GDP, 4.5, at ito ay equivalent to $6.7 billion at nag-iempleyo ng 1.60 million Filipinos. So napakahalaga ng ating marine resources na ang kailangan ay plastic-free environment. So, ang ating plastic pollution ay isang komplikadong issue. Mayroong technical, socio-economic, and institutional challenges. Ito ay malaki ang relasyon sa ating tingi-tingi or sachet economy. Ito ang ekonomiya na kayang bilhin at kayang abutin ng lukbutan ng ating mga mahihirap na pamilya. Noong 2019, tayo daw mga Pilipino ay gumamit ng 60 billion pieces of sachet taon-taon. At 100 million pieces ay natatapon lamang. At posibleng lahat ng ito ay mapunta sa ocean bilang mismanaged solid waste. So ito yung mga example ng ating mga solid waste na posibleng nasa sa dagat. At ito ay isang tindahan kung saan ipinapakita ang nakadisplay na mga consumer goods na lahat ay nasa sachet. At ito ay mga plastic bottles na makikita natin sa baybaying dagat. Ito ngayon ang pinakamarami commonly used plastic products. Ito yung PET bottles, lalagyan ng ating inuming tubig na nabibili sa halagang 15 centimos. Itong high density bottles, itong ating mga plastic na dinadala sa palengke, polypropylene bags, itong mga cutleries, at itong mga foam. Ngayon, sinasabi sa datos na 36% of plastic produced are in packaging, and lahat ng ito ay single-use plastic for food and beverage containers. At 85% nito ay napupunta sa landfills or sa open dump site o napupunta sa ating karagatan. Ngayon, paano nakakarating sa dagat ang mga plastic? So ipakikita ko dito ang connectivity ng river system sa ating terrestrial at sa ocean at ang ating microplastic pollution. So ito isang diagram. Tayo ay maraming bulubundukin. At dito nagsisimula ang headwater ng mga malalaking ilog. At ang mga lalaking ilog ay maraming tributaries. Pero ang lahat ng ilog ay papunta diretso sa dagat. Kaya ang nangyayari, ito ngayon, tatlong major systems ng Metro Manila. Manatuti River System, Malabon, Nabotas, Tulyahen, Tenahiro River. Ito yan. Pamarisan River System, ito ang Pasig, Marikina at San Juan. Ito yan. At Munti Partas
Sam River System, Muntinlupa, Parañaque, Las Piñas. So ito yan. Lahat yan ay papunta sa Manila Bay. Ngayon, ito'y datos ng Marine Science Institute. Surface waters and sediment samples were collected from the river mounts of Cañas, Maykawayan, Parañaque, Pasig, and Tullahan River draining to Manila Bay. Microplastics ranges from 580 to 57,665 particles per cubic meter sa surface water. Yun ay sa ibabaw ng tubig. Pero doon sa mga sediments, mayroong 386 to 1,357 particles per kilogram of dry sediment. So sa surface water at sa sediments ay maraming microplastics. Ngayon, ito ay datos mula sa 2020 data at nakolekta ko ito dito sa PCEP SDI article 2021. Ito ay sa Coastal Cleanup. Food wrappers. Ang contribution ng Pilipinas sa ocean, global contribution to the global plastic waste, 71,057%. Itong data na ito over this. Cigarette butts, yung mga upos ng sigarilyo, almost 31%. Plastic beverage bottles, almost 20%. Mga takip ng bote na plastic, 27%. Straw and stirrers, 33.47%. Plastic cups and plates, 12.7%. Plastic grocery bags, 32%. Plastic takeout containers, 34.64%. Other plastic bags, 38.71%. Plastic lids, 21.79%. So ang average Philippine contribution to marine litter is about 32.31%. So tayo ay number 3 sa pag-contribute ng pollution ng plastic sa ating karagatan. Ito ay noong 2019. Ito ay sa Davao Gulf, Philippines. Yung isang malaking whale ay namatay dahil halip na jellyfishes ang makain niya. Plastic ang laman ng kanyang bituka, kanyang tiyan. Kaya siya ay namatay dahil sa gutuman. Dahil ang laman ng kanyang tiyan ay plastic. Ito ay sea turtle. So makikita natin na sea turtle ay nasakop o napulupot ng plastic net. At ito ay karaniwang makikita natin sa beach. Ito yung mga kinakain nating isda. Makikita ninyo, ang nasa bibig ay plastic. Yung sida, again, namatay dahil may plastic. At ito ay sa ibang bansa, sea otter. Ngayon, ano naman nagkakaroon ng microplastic? Ang tanong ko nga ay, bakit kailangan nating bigyan ng pansin ang micro nanoplastics? Una sa lahat, mayroong tinatawag na primary sources. At itong mga primary sources na ito ay mamaliliit na plastic particles na nandoon sa mga personal care products. So ito yung mga microplastics na nandoon sa mga facial lotion na ginagamit nating lahat para luminis at kuminis ang ating mukha. So sila yung primary forces. Pero yung mga secondary sources ay itong mga plastic bottles na pag tinamaan ng UV radiation ay magkakaroon ng physical disintegration. Yung maliliit na plastic ay pwede rin kainin ng microorganisms. So ang nangyayari ay sila ay na lumiliit din para din maging plastic waste. Wave action, ang lakas ng tindi ng alon sa dagat
at saka fluctuating temperature, water temperature, transform these macroplastics into microplastics. At lahat ng ito ay nangyayari sa karagatan. At ito ay mga informasyon na nakuha ko sa mga articles published dito sa Pilipinas from Scopus listed journals. Itong isdang ito, kinakain ko ito, ay nakita sa Samar Sea at ang kanilang tiyan ay puno ng microplastics. Itong kanduli na ito at tilapiyang ito ay nahuli sa Pasig at Marikina River. Itong danggit na ito ay nahuli sa Tanyon Strait sa Negros Oriental. So makikita natin mayroon sa Samar, mayroon sa Negros Oriental, may sa Laguna Lake. Lahat sila ay mga isda na maraming microplastics. At ang ating mga shellfishes, nakuha sa Bacoor, Cavite, Calatagan, Batangas, at sinasabi nga sa ating SGD 14, we need to protect our ocean from microplastics to minimize health risks. Ito ay talaba, ito ay tahong, ito ay tulya, at lahat sila ay mayroong mga microplastics. At ang bangus, at ito ay galing kay Similatan ng Bacosa 2023, 97% of bangus caught in Nasipit and Betuan rivers have microplastics, a total of 235 fibers and particles of different shapes and color. At ito, bagong data na nakuha ko sa poster na ipipresenta pa ngayong July, nakita sa Dulong. At ito ay nakuha sa baybayin dito sa Los Baños, baybayan ng Lake Laguna. Ito naman ay galing sa article ni Dr. Espiritu noong 2024 at kanya nilang inanalyze, mga taga-Ateneo ito, inanalyze nila ang mga consumer products. Ito ay sa local market ng NCR, yung asin. At nakita rin ito sa summer market, hindi katakataka na ang ating asin ay maraming microplastic. Kasi saan ba nanggaling ang asin? Ang asin ay galing sa pinatuyong seawater. At ang seawater ay punong-puno ng microplastics, kaya nag-evaporate ang tubig, naiwan si microplastics dito sa asin. Hindi rin katakataka ng ating patis na binibili ay mayroong microplastics. Kasi saan ba galing ang patis? Mula sa fermented fish. Ang fish ay may microplastic, ang asin ay may microplastic. So ang patis ay siguradong may microplastic. Ang asukal, kalimitan ng asukal ay nakatinda sa ating mga palengke at ang ating hangin ay maraming microplastic. Kaya dadapo sila itong microplastic sa ating mga asin. Ang ating bigas ay nakatinda ng walang takip dito sa mga palengke at nasabi ko na ng ating hangin ay maraming microplastic, so hindi katakataka na itong ating bigas ay may microplastic. So sa kanilang article, sinabi ni Dr. Espiritu et al., we may be consuming 2,500 microplastics per year from salt, sugar, fish, and fish sauce. At ito ay nakuha ko from this article. Ang ating microplastic sa atmosphere na sinampol sa Metro Manila, 16 cities and 1 municipalities, 155 samples of atmospheric microplastics were found, with the highest concentration in Muntinlupa and Mandaluyong with this. And there are 14 microplastic types. And 74% of these are from polyester fibers. At ito ay again nakita ko sa isang article na ang posibleng health effects, atmospheric microplastics through inhalation may cause health
risk like oxidative stress. Kasi yung microplastic, diretso nating ma-inhale, diretso yan sa ating lungs at magkukos ng oxidative stress at inflammation sa ating lung tissues. So ito yung summary ng aking lahat ng sinabi sa inyo. Microplastics from fish and seafood, from beauty care items, plastic waste in the ocean, sa ating drinking water, sa ating soil, sa ating food materials, plastic packaging, lahat ito ay nasa tubig na iniinom, sa juice at sa pagkain. At lahat ito ay pupunta sa ating katawan. Ito ay isang pagpapakita lamang ng energy flow and material cycle and implications and bioaccumulations of microplastics. At ito ang mga posibleng health problems. Liver toxicity. Bakit? Kasi ang ating liver ang pinupuntahan ng lahat ng ating kinakain. Digestive toxicity. Ang ating pagkain ay tinutunaw sa ating digestive system. Pupunta rin sa reproductive at sa immune at nandoon yung cancer risk. So, health problems. Malaki ang problema natin sa polypropylene microplastic sapagkat itong polypropylene microplastic, ang edges nito ay matalas. At dahil matalas sila, mabilis silang mag-accelerate ng metastatic features in human breast cancer. Ito ay nakita ng mga Koreanong researchers. Then bioresistant and persistent cellulosic and plastic fibers that are similar to those in Metro Manila atmosphere, they are agents contributing to lung cancer. At may datos din na nagpapakita na ang plastic and nanoparticles once absorbed, distributed to the liver, spleen, heart, lungs, thymus, reproductive, and even to the brain, which crosses, lalo na yung nanoplastic, they can cross the blood-brain barrier. And in an autopsy, in a research where cadavers were analyzed, and so polyethylene plastics were detected in brain tissues. And the concentration of this plastic waste are not influenced by age, sex, race, ethnicity, or cause of death. So lahat tayo, kahit na nung edad, kahit na nung sex, kahit na nung race, o cause ng death, ay posibleng magkaroon ng micro and nanoplastics. Sapagkat na-obserba ito sa dead people, especially those documented with dementia. Nanoplastics these are plastics whose size is less than 100 nanometers, can penetrate biological membranes and impact function of blood cells in animals and photosynthesis in plants. So they can cause deaths of animals and plants, and they are, as I have mentioned already and I have shown in my presentation, they are threats to biodiversity. And ito ngayon ang aking source ng information. Ito yung source ng information ko dito sa aking presentation na ito. Ngayon, tingnan naman natin ano ang ating mga ginagawa to address plastic pollution. Ito ay galing sa article na ito na minention ko na kanina. Okay, ang Manila, ang City of Manila, as of 2012, walang ordinansa na ipinasa. Ang Taguig, as of 2017, walang official government documentation. At ang Makati, 2011, no official documentation. Ang Makati, 2003 pa, nagsimula na ng ordinances. But hindi properly implemented in residential areas.
ito ay personal communication sa akin sapagkat meron akong mga kamag-anak na nakatira sa Makati. At itinanong ko sila, ini-implement ba ang plastic ban sa residential area? Sabi niya, hindi. Pero doon sa mga businesses, 90 to 92% business compliant. Bakit? Kasi kumukuha sila ng business permit sa City Hall. Kaya isa yon sa mga tinitingnan. Kaya malakas ang compliance. And ang kanilang datos, only 366 out of 4,500 establishments are non-compliant. In Muntinlupa, in 2010, 1,400 establishments were fined for violations, and 7 were permanently shut down for consistent non-compliance. So Muntinlupa has effective implementation since they have reduced 1,500 tons of waste reduced per year. Ang Pasig, as of 2010, Mayor Vico Soto introduced waste to cash initiatives and implemented 20 Aling Tindera program co-sponsored with Pepsi Company. Itong Aling Tindera program ay mga namumulot ng basura. Inorganize sila at sila ang nagbabasta. They bale the plastic waste na iniipon sa harap ng mga sari-sari store, and they can earn 2 pesos per kilo of end-use plastics. So, pwedeng ding maging 15 pesos per kilo, lalo na yung mga PET bottles. Bibigyan ko rin ng malaking pagninilay ang Aling Tindera program ng Los Baños. Ang Quezon City ay simula 2011, 2019 ay hanggang 2020 ay maraming 4 na ordinansa ang kanilang naipasa. Mayroong 85% compliance among residents, and noong 2017 ang plastic recovery nila ay 6.2 million plastic bags. And so there is also reduction in plastic waste. Sa business sector, malakas ang compliance. Katulad ng nasabi ko na, sila ay kumukuha ng permit annually sa City Hall. So isa yon sa tinitingnan bago sila bigyan ng permit. Pero malaki din ang challenge sa success. Kasi malaki ang Quezon City, so malaki ang population, kaya malaki ang kanilang waste generation. And in Metro Manila, they generate the highest volume of solid waste. At ang Quezon City pa rin, ang third biggest plastic bag user among the survey that was implemented. Ang pinakamalaki nilang problema ay mga informal market enforcement. Ito ay nangyayari yung mga talipapa sa maliliit na komunidad at mahirap silang ma-monitor. Pero sa regional litter, marine litter in NCR projects decreased by 36% in 2024 dahil malaki na ang dahil sa mga iba-ibang ordinances sa Metro Manila, cities and towns, at ito ay pinakita ko na nga na may mga degree of success, kaya lang ay hindi pa rin kumpleto, pero nag-decrease na ng 36%. At ang kailangan pa rin ang continued strict enforcement. Ang pinakamalaking problema ay ang mga sachet. In Marikina, in 2012, successful sila in reducing waste at nag-improve na rin ang kanilang drainage system at patuloy nilang ina-upgrade ang kanilang success at lagi pa rin sachet plastic ang isang malaking problema. Ang Caloocan ay 2019 mixed success rate. Nung una, malakas ang awareness, pero habang nagtatagal, bumababa ang compliance. Caloocan, ganun din, mixed success rate.
Mandaluyong, successful, malaki ang kanilang success. Na-phase out nila ang plastic bags at styrofoam containers in all business and commercial establishments. At malaki ang ibinaba nila ng plastic waste dahil sa kanilang phase-out approach. Ang Pasay, 2011 and 2019, successful in pushing businesses to adapt by offering paper bags and offering customers reusable bags. And so, malaki ang na-reduce sa plastic waste. Sa Parañaque in 2018, ang nagko-comply lang ay ang mga malls, katulad ng SM Sukat, Bikutan, SM BF Homes, and SM Bikutan. Pero walang news sa iba pang mga stakeholders. So ang conclusion ay ganito. Ordinance's effectiveness is dependent on strict implementation of policy. Strict implemented plastic bag regulations produce dramatically lower use plastic bag. But the biggest challenge is the rate at which sachet are produced and consumed. Napakalaki ng ating gamit sa mga sachet. And there are only few options that are existing in a country to access consumer goods like shampoo, conditioner, detergent, and many other products that are using single-use containers. Overall, waste management remains as a big problem, and plastic waste regeneration remains high. Pero may pag-asa naman tayo. May mga patriotic Filipino entrepreneurs that are producing biodegradable waste. Ang una na ay ang Oikos. So meron na silang cassava bag, corn bags. At i-check out ninyo ang kanilang mga website para makita natin ano-ano ang kanilang mga produkto at atin silang tangkilikin. Ang Oikos ay mayroon ding mga personal care products katulad nito, plastic products, oil, liniment, soap, at meron din sila mga small containers na made of wood at hindi plastic. Ang DNL Industries, Filipino company, they manufacture food ingredients, chemicals for personal and healthcare use, and they also produce raw materials for plastic and aerosol products that are certified biodegradables. So may tatlo tayong companies, Oikos, DNL, and Econest. So meron silang plastic product, cassava bags, containers, ito. At kami sa NAS ay nagkaroon ng special concern project. Ang aming ginawa ay pag-aralan ang compostable bioplastic, technical challenges and opportunities. 8 kaming academicians na member ng TWG. We did a holistic approach. We started with the study of problems of RA 9003 at na-discuss ko na nga yung resulta ni Academician Agnes Rola. Ano ang mga features ng EPR law? Ano ang plastic pollution? Ano ang mga alternative solution? Paano ma-strengthen ang compostable bioplastic industry? So we made policy recommendations in relation to circular economy, and we have concrete actions taken. Nagkaroon kami ng policy na single-use plastic. Magkakaroon kami ng single-use policy sa NAS. Ayan, zero single-use plastic policy in NAS. So, gagawa namin ng paraan na hindi kami gumamit ng single-use plastic. Ngayon, pinag-aralan ko rin ang mga ibang malls, katulad ng SM malls, mayroon na silang mga garbage bags na mayroong segregation. Ito ay isang pagtupad sa EPR law.
Alam naman natin ang SM ay more than 100 million in capitalization. So meron na silang ganitong mga garbage bins. At ang maganda dito ay may drawing or illustration kung ano-ano ang pwedeng ilagay. So, recyclable, disposable, compostable system to promote better waste segregation, to reduce landfill waste, and support a circular economy. So, ito pa ang mga SM Malls initiatives. Trash to Cash, held every Friday and Saturday of the month, 10 a.m. to 2 p.m., to encourage communities to swap recyclables for money. Plastic Waste Collection Program, and this is being done in 15 SM malls for clean, dry, and empty plastic containers. Nagkukolekta din sila ng electronic waste located in SM cyber zones. Meron din silang solid waste action program. So, meron silang collection ng aluminum cans in SM Malls of Asia and SM Mega Mall. Mayroon din silang coastal cleanup drives. They do it annually and quarterly. And they are conducted by SM Air Care's employees and volunteers to reduce ocean pollution. Kami dito sa UPLB ay mayroon ding waste at source segregation program. Ito ay promoted by Office of the Vice Chancellor for Community Affairs, Office of the Chancellor for Academic Affairs, Office of Vice Chancellor Student Affairs, CESAM, and CDC. So we have color-coded bins with pictures of waste. They are available inside buildings. There is a schedule, and there is also day and time of when the collection will be done. And the sorted waste are transferred to Arlington Dera program. And the UPLB security and safety officers are authorized to apprehend and collect fines from violators of the program. So ganito ang itsura ng mga bins, color-coded, green sa mga paper plates, cups, and straw, and food containers. Infectious waste, these are placed on comfort rooms, used tissues, sanitary napkins, diapers. Metal and glass, blue bins, recyclable plastic on plastic, residual recyclable plastic on this waste mess cans, residual plastic, black, for candy and junk food wrappers, food waste on composting bin. So ito yung isang itsura ng mess bins na kung saan lahat ay nakalagay ay mga recyclable bottles. Ito ay usually nasa labas ng building. So any plastic bottles and cups should be separated from residual plastics, and they are placed on mess bins. This bin should be placed in the parks and open spaces. So this is Waste at Source Segregation Program, was UPLB. Ito yung composting bin located in each building in accessible places for food waste to be composted to produce organic fertilizer. Ang isa pang programa ng UPLB ay ang tinatawag na CLAYGO. Please clean as you go. So, ayan, ito ay naka-display sa maraming lugar sa UPLB campus. Ito yung website. And so, sorted solid waste at UPLB are taken to recyclers or transferred to LB Arlington Dera program. The main row for was the Arlington Dera program, the sorted waste, and to Arlington Dera and to proper recycling companies. So, ang UPLB ay mayroon ding time ng collection. Ito ay ginaganap tuwing September 20, 6 a.m. to 10 a.m. So, e-waste are collected and recycled by partner DNR accredited recycling companies. Hazardous and chemical waste,
from UPLB laboratory are collected at a scheduled time. That include chemical waste in laboratories, fluorescent, lead bulbs, infectious waste, teaching labs, and hospitals. Collection, transport, and treatment of hazardous waste through DNR accredited service provider. So these are examples of medic. Now, ito naman ang LGU initiative. Plus, Los Baños LGU has plastic bans since 1990. So that all the supermarkets and waste markets, shopping malls, and UPLB ay mayroong waste segregation. Ang Aling Tindera program ay Waste to Cash program. LB has 2 Aling Tindera program. And Mayor Bico has 20. This Aling Tindera program opened job opportunities and provided a stable livelihood project. The Aling Tindera program engages women, micro-entrepreneurs. These are in Los Baños, the waste pickers na namumulot ng basura. In the stations or collection points or MRF stations, they store, segregate, transport the waste to appropriate processing facilities. Solid waste are weighed and exchanged for cash. The income can be 3,000 to 4,000 per week. And this is enough to support families and daily needs. So they are used with, the women are primarily to collect and sort waste. Men flatten the plastics and act as loader and lifting. The Aling Tindera program illustrates how waste picking can evolve into a recognized form of labor, promoting dignity and sustainability rather than stigma. These data were generated by my ecology major student, which I assigned to study waste management program in Los Baños. So this Aling Tindera program began in 2023, and the operation is coordinated with Menro and all barangays in UP Los Baños. So the aim is to minimize plastic waste and reduce environmental pollution and to offer income-generating opportunities. So households and barangays are encouraged to segregate non-bio from bio waste. Non-bio are collected once the waste reaches 10 sacks. They are further sorted by waste pickers at MRF or the Aling Tindera. Waste placed in designated areas within stock rooms. They are loaded on designated trucks and transported to Aling Tindera and transported to Batangas, which is the final delivery point for recycling or co-processing. And this, the Euro is an association of United Recyclers of the Philippines. This is an organization of recyclers and consolidators of traditional and non-traditional waste recyclers. So you have PPA, PPIA, PPCP, Tetra Pak, CEC, Dental, Oriental and Motolite, Sentinel. And this is how they do manage the plastic waste. So sorting, pelletizing, processing into trash bags and others. So ito yung process nila kung paano nare-recycle ang mga plastic materials. So ito pa rin, eco-waste, making the circular economy a reality. So ito ang services offered by eco-waste. Eco-waste is another organization. They dispose, they transport the materials to recovery facility or to landfill. So, ito yung mga hazardous waste, electronics, ito yung mga batteries, at ito ang mga examples na recycled products, craft papers, notebook, paper bags, plastic and aluminum, AI sheets for roofing, furniture, construction, roofing materials, recycled
chipboard as plywood substitute, like that. So you have this full carton recycling. Kami sa bahay, we here in our household, we sort non-biodegradable, so lahat yan. So konti lang ang aming residual waste at we practice composting of biodegradables, food, vegetable trimmings, food waste every day emptied in compost pit. By the way, it is an open compost pit. When full, another pit is opened because this decayed organic waste will be used as fertilizer to ornamentals. Although I am the developer at Trichoderma activator, I do not use Trichoderma activator to compost this kasi hindi naman kailangan. Magka-undergo ito ng natural decomposition process. So hindi ko siya nilalagyan ng Trichoderma. At itong biodegradable waste, pag nakaipon na kami ng 10 bags, tatawagan ko ang aming Menro at kukolektahin nila yung 10 bags at dadalhin sa MRF or sa Aling Tindera program. So these are some suggestions. DOST regional and attached agencies of DA and others, the procurement officers can require business enterprises bidders to cater snacks and meals, not to use plastic materials for food containers, cutleries, and others. In this manner, we minimize use of plastic materials. UPLB has this requirement and business enterprises comply. This practice will mitigate plastic pollution and is a collaborative effort of each and every one of us. Businesses like SM Europe can use their organization to promote waste management. I am hoping that the tide increase. Let us strengthen compostable bioplastic industry. Ordinary citizens should segregate their waste at home and urge LGUs to adopt Aling Tindera program. Thank you. At ito po ang aking mga references. So hanggang dyan na lang po at maraming salamat. Ako, Ma'am G, maraming salamat po sa inyong well-researched presentation. So, malamang sa alamang, madami pong natutunan ng ating mga viewers sa hapon na ito. Kaya po i-open po natin ang ating floor sa mga questions, suggestions, comments mula sa ating mga panelists at mga participants. Alam niyo, ma'am, i-share ko lang ha, sa buhay po natin ngayon, ma'am, especially sa panahon na ito, ang hirap po na hindi maging matatawag natin na contributor sa pollution ng plastic. Masabi ko, ma'am, plastic po ang mga tao o kahit isa individual dito na magsasabi na hindi sila gumamit ng plastic. Kasi ma'am, ako lang po, example na po, bago po tayo mag-SDG, kumain po ako ng pansit canton na nakalagay sa sachet. So ma'am, habang kayo ay nagdi-discuss, naisip ko na lang, ako na isang individual, gumamit ako ng pansit canton, may isang plastic doon, sa isang bahay, sa isang maliit na subdivision. Ma'am, paano kaya kung that time, bawat bayan, bawat community, kakain ng pansit canton sabay-sabay? Ganito yon. Gaano po kaya kadaming Hindi polusyon o kailangan basura Hindi kailangan yon. Kami dito sa bahay, ang aking mga anak ay gumagamit din ng sachet, lalo na ng kape. Ang aking mga anak ay mayroon 2-3 beses umiinom ng kape na ginagamit ng sachet. Pero ang ginagawa ko at tinuruan ko sila, lahat ng sachet ay hindi ay aming ilalagay sa aming plastic bag na ipadadala sa Menro na doon ay dadalhin sa Aling Tindera or MRF kung saan sila ay dadalhin at ibabalik sa mga producers, sa manufacturers. So ang sinasabi ko ay i-encourage
natin ang ating aling tindera program. Encourage at implement ang sorting at source. Sa bawat bahay, mag-sort. Tipunin ang mga non-biodegradables, mga plastic, mga sachet, at ipadala sa LGU. Ang LGU ay kung mayroong aling tindera program, ang mga babae na nangungulekta, namumulot ng basura, ang magsosort noon at ibibail at ang menro ang magdadala at magsasubmit doon sa mga producers. Ang ating mga mangumulekta ng basura ay binabayaran sa kanilang trabaho sa pagsusort at pagbibail. Kaya nga nila'y kumikita ng 3,000, 4,000 per week. That's already 12,000 to 16,000 per month. So binibigyan natin ng trabaho ang ating mga kababayan. Okay? Ang importante lang ay ang ating LGU ay mag-adapt ng aling tindera program. Siguro, ikaw ay taga-Kalamba, influensyahan mo ang LGU ng Kalamba na mag-adapt ng aling tindera program. At hindi ka na mamumroblema sa iyong basura ng iyong pansit canton at sa kape. Actually, Yun ma'am, ang yun ang solusyon sa ating problema. Si Muka- Vico ay tingnan mo ha, kayang gawin 'yan. Alin ang alin ang mas komplikado? Ang Pasig o ang Kalamba? Sa tingin ko mas mataas ang populasyon ng Pasig kaysa Kalamba. Nakapag-organize ng 20 aling tindera program si Vico. Okay? So kayang gawin. Tama po, ma'am. Actually, ma'am, kapapanood ko lang po ng balita kagabi. Napakaganda po ng inisyatibong ginawa po ni Vico kasi nagpakita po siya, ma'am, ng bahay na gawa sa plastic. Hindi ko alam, ma'am, kung nakarating na po to sa mga viewers po natin, pero pinakita po niya ang isang proyekto na kung saan isang bahay na konkreto, malaki, kasya po ang 4 na miyembro ng pamilya sa bahay na gawa ng plastic. So ma'am, isa po yung sa mga inisyatibo at isang paraan po para magawan po ng solusyon ang problema ng plastic sa kanyang komunidad. Oo, kasi nanggaling nga yun sa Aling Tindera program. 'Di ba sinasabi ko sa Aling Tindera program, ang mga plastic, iba-ibang klase, sinosort. So, yung polypropylene, yung polyethylene, yung styrofoam, pinaghihiwa-hiwalay. Pagka na-sort na ang mga iba-ibang klaseng plastic, pwede nang i-transform to different types of materials. Di ba pinakita ko rin kung paano ang process ng paggagawa ng mga pag-recycle ng mga plastic? So, ganun ang, remember, naka-tie up si Bico sa Pepsi Company. So, with tie up with Pepsi Company, kayang maggawa ng mga programang katulad noong katulad ng pabahay na plastic. 'Di ba nagbigay na rin ako ng example yung mga recyclers, iba-iba yung may plywood, may plastic, may Yes po, ma'am. So Tama po, ma'am. So, sana po ang lahat po ng LGU ay sumunod po doon sa naumpisahan na po ni Mayor Vico. Kaya po, hopefully po by 2028, Vico for President. Yes po, may tanong po si Academician Maala. okay. Sir, nakamute po tayo. Okay, good afternoon, Ma'am Cuevas. Good afternoon. Napaka-comprehensive talk on solid waste. Actually, yung question ko, inunahan mo na kanina. Bago yung start ng ano mo, na there appears to be no solution to this plastic problem. Kasi as long as mayroong malalaking factories, companies owned by prominent people producing plastic, nandyan pa rin yung problema.
So siguro ang i-tackle natin ay paano mabawasan yung pag-produce ng plastic. Kasi may tendency tayo na pag nakikita natin dyan ng plastic, gagamit tayo ng plastic. Even sa palengke, galit na galit ako ma'am kasi bibili lang ako ng isda. Ilang layers ng plastic ang gagamitin. So sabi ko, tama na yung isa kasi nagkakalat lang ng plastic sa ginagawa ninyo. So yun, mayroon bang talagang pag-asa na ma-eliminate natin itong problema on plastic. Mahirap nga. If so, kung marong inumpisan na technology, mga ilang taon pa kaya bago magamit yan? Para Ah, kasi ma'am, maski yung discussion natin if nandyan yung plastic, nandyan si Gatchalian na yata, plastic king, di ba? Talagang hirap silang kalabanin because that's business, big business. So ma'am, paano natin masosolve? huwag tayo mawala ng pag-asa. At katulad ng sinabi ko, bawat isa sa atin ay mayroong magagawa. Katulad ng sinabi mo, okay, sabihin natin ng ating mga binibilhan ng isda na huwag damihan ng plastic. Ikayo, pagdating sa bahay, yung plastic ay isort at katulad ng ginagawa ko, gumagamit din kami ng plastic. Pero yung mga plastic labo ay pinadadala ko sa Menro. Pinadadala ko sa LGU Menro, MRF, para maging parte ng aling tindera. Nag-iipon na kami 10 bags. Tatawagan ko, i-message ko ang Menro, kolektahin ninyo dito sa bahay namin 10 bags. At efficient naman, nangyayari yon. So hindi ko pinoproblema ang plastic. Hindi talaga, mahirap talagang pero hangga't maaari, iniiwasan ko ang plastic. Sa halip na bumili ng bote na inumin na plastic bottles, magdala ka na lang lagi ng tumbler na hindi plastic. Binigyan tayo ng ng lalagyan ng tubig na made of bamboo. O, yun ang ating gamitin. Sa halip na plastic bottle, bago tayo umalis ng bahay, magdala tayo ng tubig na nandun sa ating bamboo water container. So, na-minimize natin, pag ang lahat ng Pilipino ay gumawa ng ganon, mababawasan ng plastic. So, Tama it's a po yun, ma'am. conscious effort talaga. Yes po, ma'am. Sabi nga po ni Academician Maala, ito po ay isang multi-billion business. So ma'am, when you say business, ma'am, ibinebenta po kasi ng mga kumpanyang ito ang hindi naman po bang actually lalagyan ang binebenta nila eh. Ang binebenta po nila, ma'am, ay convenience. Disguise po itong mga to as convenience. Tulad po Oo. ng mga tao ngayon, ma'am, instead na magdala po ng sarili nilang jar, sarili nilang inuman, bibili lang po ng 25 pesos na botelya ng tubig sa mga retailers. So ma'am, tama po ako, agree po ako dun sa inyo na instead po na bumili tayo ng tubig na nakalagay sa plastic bottle, magdala po tayo sarili natin ng lagyan. So tulad nga po ng isang comment po dito ni Zarlene Isma, ma'am, agree po ako dito eh. Yung mga kumpanya ng sabon, magkaroon po ng refilling station instead na nasa sachet. Ma'am, ito po, isa po to sa mga naisip ko na dati na parang ordinance na pwede sana ipatupad. Ma'am, tulad po ng mga sa refilling station, sa mga tubig po na binibili po natin na nasa botelya, instead na pwede po siguro magkaroon ng ordinansa ang bawat barangay na sa mga 7-Eleven, sa mga mini stop, instead na bote ang nakalagay dyan, maglagay kayo ng sarili nyong tangke with your brand na kung saan pwede po mag-refill ng tubig ang mga bibili.
ako ay nakakapunta na sa mga hotel na sa halip na maglagay ng bottled water sa bawat kwarto, naglalagay na sila ng water jug at naglalagay sila ng mga baso o pitsil at ang mga gumagamit ng hotel ay pinapupunta doon sa water jug para kumuha ng tubig. Kung ito ay gagawin ng mga iba-ibang hotel, mababawasan. Kasi 'di ba, usually pag natulog ka sa hotel, ang free ay bottled water. Hindi Tama na po. ngayon bottled water ang ginagawa. Naglalagay ng baso at pitsil at pinapupunta, ina-advise ang lahat ng gumagamit ng kwarto na kumuha ng tubig sa water jug. Okay? Tama po, ma'am. So, Tama po. ibig ko sabihin, conscious effort ng bawat isa sa atin ay magkakaroon tayo, nababawasan ang plastic. Sa totoo lang, at malalim ang pag-aaral ko dito, itong problema sa plastic ay global. At ang pinakamalaki nating problema, at nabasa ko ito, ay yung mga producers, yung oil producers. Kasi ang plastic ay byproduct ng oil refinery. So Tama po. yung mismong mga oil refineries, yung mga malalaking kumpanya, ang hindi tumitigil at patuloy na gumagawa ng mga plastic. Yan. So tama yung sinabi mo, yung mayayamang plastic manufacturers ay walang konsensya. Katulad din ng mga mayayaman na may-ari at may control sa plastic, sa oil refineries. Okay. So, Tama po, ma'am. global ang problema at tayong maliliit ang tumatanggap ng malaking suliranin. Pero kailangan nating gumawa ng paraan, mabawasan ang plastic, lalo na sa ating karagatan, lalo na sa Pilipinas na tayo ay 7,100. Napakalawak ng ating baybayin at lahat ito ay puno ng plastic. Kung hindi tayo gagawa ng paraan, matatabunan tayo ng plastic. Tama po, ma'am. So, ma'am, actually, isa rin po itong nakaka-relate ako, ma'am, pag meron po tayong mga symposium na ginagawa, meron po tayong mga invitees na 200 na representative ng iba't ibang LGU. Tapos pag po breakfast, lunch, dinner, kakain po tayo sa microwavable plastic. Ma'am, tandaan niyo po yun sa ginagawa po natin sa Pampanga. So naiisip ko na lang, 200 tapos tatlong meals. Ma'am, imagine, naka 600 tayong microwavable, tapos 600 tayong bottled water in a day. So ma'am, Tingnan mo na napapaisip lang, ako, saan kaya dinadala yung waste na yun after natin ng symposium? actually ako'y inimbita ng Provincial Enro tungkol sa solid waste management. At inimbita ko si Irene Villar na makinig sa aking presentation ngayon. At pag ako'y nagpunta sa San Fernando, isa ito sa aking ididiin kasi ang laki ng problema nila sa flooding. Tama po, ma'am. Pero natutuwa naman ako. Kung titingnan nyo ang Jollibee ngayon na hindi gumagamit ng plastic, na sa mga takeaways nila, ang ginagamit na nila ay karton, di ba? Napansin ba ninyo yon? So kung ang ating malalaking company ay may konsensya, palagay ko unti-unti, hindi ito magagawa overnight. Kung tayo ay laging patuloy na maggagawa ng ganitong mga discussion, tayo ay kakatok sa puso ng bawat Pilipino at magkakaroon din ng pagbabago. So katulad ng SM, katulad ng Jollibee, malalaking company ito at sila ay gumagawa ng kanilang mga tungkulin para sa bayan. Palagay ko ay susunod na ang iba pa. Sana Tama po, ay ma'am. maraming mayor maging katulad ni Mayor Vico at hindi kumbinsihin si Mayor ng Naga na si Lenny Robredo. Ma'am Lenny po. Oo.
Opo, ma'am. Basahin ko lang po itong mga comment po natin sa ating chat box. Sabi po ni John Clark, mag-start po tayo sa ating sarili and then understanding properly managing our daily waste, and we can help to strive for a cleaner and greener community. Siya din po ay naniniwala po sa 3R, which is reuse, recycle, and reduce. Yes, So, sabi tama. po naman ni Marvin, sa maliit kong paraan, I will buy wooden or bamboo toothbrush o kaya kutsara, and caring for the environment should be accessible and affordable for the larger segments of the population. Sabi naman po ni Aubrey, in my own ways, as long as I can still use the items, I will not discard them right away. So sa pagsunod po ng 3R, sabi po ni Chia naman po ay reuse, reduce, recycle. Actually ma'am, ito ina-apply ko po 'to, yung malalaki pong tubig po ng mga mineral water. Actually ma'am, sa labas ko po, ginagawa ko po 'tong taniman ng mga gulay. Tama, tama. And then ma'am, sabi po ni Marvin, demand restaurant and food joints to switch to bio-based packaging and containers. And then, sabi din po ni Marvin, sustainable clothing. Kasi may plastic polymer din ang tela. Ito po ma'am, isang malaking problema. Hindi ko po na-share kanina. Ma'am, napakalaking problema po natin yung sa plastic, yung galing po sa mga shopping online. Oo. So, Siguro ang ating magagawa natin ay mag-petition tayo sa ating mga congressman na ang lahat ng online ay gumamit ng biodegradable plastic. Meron namang available eh. tama po ma'am kasi ano lang po ma'am, hindi lang po ako dito ma'am ang nag-iisa may Shopee dito sa aming lugar. Every day, yung nagde-deliver po dito ng Shopee ay may tinatawag na 5 hanggang 6 na customer. So can you imagine ma'am kung gaano kadaming plastic ang naaano. Ma'am, dito lang sa street namin hindi ko pa alam sa kabila o kaya doon sa dulo. Kaya I just can imagine ma'am kung gaano kadaming plastic ang ah, nahahalo sa mga basurahan ma'am. Ma'am, isa rin po nakita kong Oh, problema. Mike, May sandali, may sandali. segregation po tayong ginagawa, ma'am. Pero pag kinuha po ng basurero, ma'am, sama-sama din po nila inilalagay doon sa dump truck. Kaya sabi ko, paano yun? Hindi, ganito yon. Ang una nating, sandali ha, tungkol doon sa mga online shopping. Ang aking mga anak at mga apo ay customer ng online. Pero sila ay lahat ay sinasabihan ko na lahat ng kanilang plastic wrappers ay ilalagay doon sa ipapadala namin sa LGU, sa Menro. So, hindi kumakalat. Pinapadala ko, lahat pinilalagay ko doon sa aking plastic bag at papunta sa Menro. At doon sila sila ay nasosort, okay? Kaya, pero talagang kailangan nating magpetisyon sa ating mga congressman. Actually kami yung aming TWG on bioplastic. Ang isang recommendation namin doon ay ang mga congressman ay magpasa ng batas ng phase out ng single-use plastic in 5 years para staggered, para makapaghanda ang lahat para sa phase out. Kaso, hindi pa namin nadadala sa Kongreso. Hindi pa kami nakakapag-submit ng aming recommendation. Pero ang aming mga ginagawa. For the meantime, talagang nagsosort kami at source. Based at source segregation kami. Ganon din Tama ang po, ma'am. UPLB. Ma'am, maganda din po siguro magkaroon ng ordinansa o kaya ma'am, Coordination. yes ma'am, yung sabi niyo po ma'am, after po ng ma-sort out o kaya maano po sa MRF, ano po kayang susunod na secondary product ang pwedeng i-produce na mapapakinabangan po ng komunidad? Tulad po ng ginawa po ni Biko, in-incorporate niya po ang plastic sa pagbuo po ng mga bricks na pwedeng gamitin sa pag-construct ng bahay. Sana po magkaroon din po ng ganong programa sa Los Baños, sa Calamba, at eventually po ma'am sa buong bansa. Sana nga, sana ay meron tayong mga entrepreneurs na may pagmamahal sa bayan. Tama po ma'am. Okay, so
Ma'am, ayun po, eto po ba, paano po ba natin matutugunan itong problema ng, ang mga kabahayan ay, sino-sort out naman yung mga trashes nila. Pero ma'am, pagdating po ng garbage collector, sama-sama rin po nilang pinagsasama rin po nila dun sa kanilang truck. Ganito yon, ang inyong unang dapat lapitan ay ang inyong LGU, yung munisipyo. Puntahan ninyo ang Vice Mayor kasi siya yung chair ng Sangguniang Bayan at magpasa ng ordinansa at i-train din ang mga collectors una sa program at i-train ang mga collectors na huwag pagsamasamahin. Market master at saka iba pang mga involved sa waste management. Dapat sila ang unang bigyan ng mga lessons. Pero yun ay magagawa ng LGU. At ang LGU ay gagalaw kung tayong mamamayan ang magpipetisyon. Nasa atin yun. Kaya lang talagang mahirap gawin. Pero kung talagang mahal natin ang kapaligiran, dapat gumawa tayo ng paraan. Iyon. Mahirap gawin, pero kaya natin. Tama po, ma'am. Kasi ma'am, totoo lang naman po, nung aking kabataan, kita ko po na ang mga tindera po sa palengke at ang aking lola po mismo, ma'am, bayong po ang gamit. Pati po yung lalagyan po ng isda ay dahon po ng saging. Pati po yung lalagyan po ng gatas ay mga lumang botelya. Kaya ma'am, sa palagay ko ma'am, kung babalik po tayo sa ganung paraan, malaking bagay po ang magawa po natin para maiwasan ang problema sa plastic. Yes, may tanong po tayo kagani po kay Sir Ike. Sir Ike, ano po tanong po natin? Dr. Cuevas, Opo. sino ba pwedeng idemanda? Pwede bang idemanda yung LGU for non-compliance? Akong alam. Sorry po, pagdating po sa ganyan ay wala akong alam. Pero kung tayo po, at hindi ba po, tayo ay nagsasign ng petition, ako yung nakapirma doon sa impeachment ni Sara. Tayo ay naggagawa ng mga petisyon. Kung tayong mga nasa barangay o nasa ating munisipyo ay mangungulekta ng petisyon at ihaharap natin sa ating sanggunian, siguro tayo ay pakikinggan. Kung kukolekta tayo kung tayo sa bawat isang bayan ay makaabot ng 5,000 petisyon, siguro naman ay tayo ay pakikinggan dahil tayo ay mga butante at malaki ang ating magagawa kung sila ay magiging konsehal paulit o kung sila ay mai-elect paulit. Ang tingin ko, yun na lang ang magagawa natin. Yun nga, Follow-up ang daming question. kumakalat ngayong petisyon na pinipirmahan. Okay? Thank you. Mark, follow-up. Sige po, Apo, sir. sige po. Kasi ma'am, parang may conflict of interest kasi sa totoo lang, kumikita yung mga mayor sa howling at saka downloading doon sa landfill. So, may conflict kasi pag nag-segregate, kumukonti yung basura, kumukonti yung trip, hindi ba? Ano po ang nangyari sa ating landfills? Ano po na yan, ma'am? Medyo na-cut off po kayo doon sa umpisa ng inyong gustong sabihin, ma'am? Ibinalita sa akin ni Academician Alvin Culaba na mayroong 3 disasters ng ating landfill kasi nga sobra na ang dami ng mga ating mga waste na inilalagay sa landfill. Na yun ay dapat ay residual waste lamang ang napapalagay. So, magkakaroon tayo ng disaster na malaki pag hindi natin ginawa ng paraan ang solid waste management. Tama po, ma'am. Kasi 3 ng landfills ang nagkaroon ng disaster.
Yes, ma'am, 'no. Ma'am, kung totoo lang, kung susundin po natin ang, formula po ng mga pelikula ng, Hollywood, kung puwede lang po nating itapon sa bunganga ng bulkan yang mga basura, sana tapos ang problema natin. Which is, ma'am, very impossible. Talaga po sa pelikula lang po siya puwedeng mangyari. Galing po naman, sa ating sa TEND, businesses and manufacturers should produce biodegradable plastics. In SM Davao, the grocery plastic bags used are biodegradable and they noticeably decompose within a few weeks. In Mercury Drugs as well, I think SM Davao has been using biodegradable grocery bags for a long time. Yes, ma'am. Salamat naman. Salamat sa mga taga Davao at ibinalita nila yon. So, ibig kong sabihin, unti-unti, kung tayo ay gagawa talaga ng conscious effort, masosolve ang problema. Yes, ma'am. Tulad nga din po ng nung una pong na-implement po ang, paggamit po ng papel na supot sa LB, tandang-tanda ko, ma'am, ang ginawa po nung naggo-grocery, ma'am, inilagay po yung aking ice cream na isang tub doon sa, papel, tapos nilagyan pa ng mga tinapay sa ibabaw. Kaya, ma'am, wala pang 5 minutes nahulog yung aking ice cream. Ma'am, kasi nabasa yung papel. Kaya yun, ma'am, doon sa sa Anos, sa Grove, ma'am, ayun, nagtapon lang yung ice cream ko do'n. Pero wala, shinare ko lang, ma'am. Anyways, meron pa po bang mga questions and, suggestion na gusto pong i-share ang ating mga participants bago po tapusin ating programa sa hapon na 'to? Kayo po, ma'am, Ma'am G, last panawagan po sa ating mga viewers at sa mga makakapanood po ng ating programa sa YouTube. Okay, siguro bawat isa sa atin ay may magagawa. Sinabing reduce. Sa totoo lang, kung mayroong alternative tayong magagawa, yun ang gamitin natin. Kanina nabanggit yung toothbrush. Sa totoo lang, brush ay galing sa kawayan. May nabibili na. Murang-mura, 135 pesos lang ang isa. At sa akin, tumatagal yun ng 3 buwan. Paraan ng pag-reduce. Tayo pa magsha-shopping, magdala tayo ng ating shopping bag. Wag na tayong gumamit ng mga plastic bag. Magdala tayo ng shopping bag. Sa lahat ng pagkakataon, kung mayroon tayong paraan na mayroon tayong substitute na available, yun ang gamitin natin. Kasi yun yung reduce. At katulad na sinasabi, yung recycle or reuse. Kung mayroon man tayong plastic na ginagamit at matigas yung plastic na yun at matibay, gamitin natin hanggat kayang magamit para hindi tayo bibili ng bago. Tama Okay? po. So, mayroon tayong magagawa bawat isa sa atin. Maging conscious lang tayo sa ating mga ginagawa. Pag at ituro natin sa ating mga anak at mga apo, yun din ang itinuturo ko sa aking mga anak at apo. So, ayun, mayroong multiplier effect. Tama po, ma'am. So, i-practice po natin yung gawain po ng ating mga nanay na bibili po ng ice cream tapos, pagbukas niyo po ng ref, ang laman po ng ice cream ay bangus. Gano'n pa. Alam po natin yan, madami po sa atin naging biktima nan. But anyways, maraming salamat po sa pagsama po sa amin ngayong hapon. Isang napakaganda pong topic ang ating napagsaluhan sa isang napakainit na Biyernes. So masasabi ko lang po, na sa panahon na ito, ang walang habos na pagtapon ng basura at lumalalang krisis sa plastic ay isang dambuhalang banta na unti-unting lumulunod sa ating kalikasan at kinabukasan. So wag na po nating hantayin na ito'y maging isang malaking sakuna na pagdudusahan natin at ng ating mga ilapang salinlahi. At from that, maraming salamat po sa pagsama po sa amin ngayong hapon at tuloy po tayong makita next week sa isa naman po napakagandang topic ng The Filipino SDG Action Hour. Ako po ang inyong host, Mark Flores, and we enjoy the rest of the weekend. Bye for now. Salamat po.